Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin mong pag-uusapan ang tungkol dito kay Cardano kung saan ang kanyang bullish price history ay mukhang mauulit daw po ulit ito. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Yan, sabi po rito ay Cardano has joined the bullish bandwagon as price trends bear resemblance to the 2018 to 2020 market era. Kaya yan, nakisali na rin daw po itong si Cardano sa bullish bandwagon. Yan, yung kanyang presyo ay mukhang may pagkakapareho daw po sa naganap na kanyang historical performance nitong nakalipas na taong 2018 hanggang 2020. Cardano has dramatically wriggled out of its bearish zone over the past week, soaring from a low of 0.4753 in the past week to its current price of 0.5158 after a 5.1% jump in the past 24 hours. While Cardano's market capitalization has jumped by 5%, trading volume remains suppressed, down by 3.72% in 24 hours to $614.8 million. Kaya yan po yung kasalukuyang kalagayan ni Cardano. Drawing interference on the Cardano price action, market analyst Ali Martinez said the current trends are similar to the 2018 to 2020 era. Kaya yan yung nakapansin daw po sa nagaganap na price action or performance ni Cardano ay itong si analyst po na si Ali Martinez. Siya po yung nakapansin na may pagkakapareho po yung kanyang ipinapakitang price action ngayon sa naganap na performance nitong mga taong 2018 hanggang 2020. Is Cardano historically calling back? The insight Martinez presented might not necessarily be good for Cardano's short-term growth trends. This is because Cardano consolidated mostly in the 2018 to 2020 era, with the coin's price hovering between two extremes from 0.028 to 0.1495 respectively. According to the chart presented, this 2018 to 2020 cycle lasted for about 665 days before it recorded a major breakout. Ayan po ang ito po yung chart ni Ginoong Ali Martinez. Ayan, ito yung pinapakita niya, yung nandito po sa ating bandang kaliwa. Yan po yung mukhang may pagkaka-resemblance or pagkakapareho po yung kalagayan sa kalagayan ngayon ni Cardano. Ayan, nakikita po natin dito sa kanan. Yan, yung medyo mas maliit nga lang yung kanyang sukat dito, pero kung mapapansin natin ay mukhang magkapareho nga sila. Kaya ayan, ganito kung pagmamasdan natin na kung pag ganito yung kapag mauulit yung ganito na naging performance ni Cardano ay ayan, aakyat daw po siya. Nakikita po natin yung mga kulay gray na candlestick dyan na linagay ni Ginoong Ali Martinez. Ayan po yung kanyang future price projection dito kay Cardano. Kaya ibig sabihin ay mukhang magkakaroon lang muna siya ng mga consolidation or magsa-sideways muna siya, tapos bigla po siyang sasabog. At the moment, Cardano's price has also hovered from a low of around 0.2353 to a high of 0.5989. Notably, Cardano will not complete the 665 days as seen in the previous 2018 to 2020 cycle until around April 15, 2024. Yan. Mukhang magaganap po yung pagsabog ni Cardano sa April 15, 2024. In Martinez analysis, Cardano may continue to consolidate until this time comes, but the potential for an uptrend is enormous afterward. Kaya yan, mukhang mula sa ngayon, sa kasalukuyan ay mukhang magko-consolidate po muna siya hanggang April 15, 2024. Pero kahit na magko-consolidate po muna siya ngayon, ay pagsapit naman daw ng April 15, 2024 ay malaki naman po yung kanyang ibibigay na reward or potential na gain.
market and ecosystem catalyst. Despite the likelihood of the forecast coming to reality, market forces may shift the trend and help Cardano print a massive breakout before completing the 665 days. The potential approval of a spot Bitcoin exchange traded fund product by the United States Securities and Exchange Commission will likely impact Cardano as much as it will impact other altcoins in the market with a strong correlation to Bitcoin. Ayan po ulit ang spot Bitcoin exchange traded fund. Yan yung kanyang approval. Kapag magkakaroon ito ng approval ay magiging matindi po ang impact nito kay Bitcoin at sa lahat po ng mga altcoin. The sentiment is becoming integrated as even artificial intelligence chatbot Google Bard recently predicted that the price of Cardano might be after forthcoming Bitcoin halving event. On the upside, Google Bard sees Cardano soaring as high as $2.5 to $5 after the halving event, underscoring how the protocol stands to benefit from this rare network event. Ayan, maging ang si Google Bard, isa po siyang artificial intelligence, ay meron po siyang prediction dito kay Cardano na pagkatapos daw po ng halving event, yan, or yan, after the forthcoming Bitcoin halving event daw po ay magagawa daw pong akyatin ni Cardano ang presyong 2.5 hanggang $5. Yan ang taas po niya. Kaya yan pong muli yung ito pong muli yung nilabas na analysis ng isang si Ginoong Ali Martinez, yung kanyang analysis. At nakikita po niya rito at dito sa ating bandang kaliwa na mukhang yung naging performance po na ito or price action ni Cardano na ito ay mukhang may pagkakapareho po ito ngayon sa nabubuong price action natin sa ngayon. Ayan, dito sa ating bandang kanan. Kaya kung pag nangyari po ito at naulit yung tinatawag po nilang history repeats itself, ay ayan, sasabog po siya. Pero ayon po kay Ali Martinez ay hanggang April, magko-consolidate pa muna siya hanggang April 15, 2024 bago siya sasabog. Kaya yan, hanggang dito na lamang po muna tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.